Sermon na ang inabot ng ilang mga vlogger at social media influencer na dumalo sa fake news hearing ng Kamara ngayong araw. Giit ng mga mambabatas, dapat silang managot sa mga pinagpo-post nilang maling impormasyon. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona, nagulat ang live mula sa Batasan. So Sandro, ano ang sabi ng mga vlogger at paano sila napilit na sa wakas ay magpakita dyan? Humingi ba sila ng mga paumanhin? Yes, Corina, nagsorry sila sa mga kongresista at inamin nila ang kanilang mga pagkakamali. Matapos isnabin ng dalawang naunang pagdinig, humarap na sa TRICOM ang mga kontrobersyal na social media influencer. Agad na nasita ang isa sa kanila dahil sa salitang ginamit niya tungkol sa mga kongresista. Hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, backup. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang tayo. gobyerno. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth. Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, APAP. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Nasita rin ang isa pa dahil sa mga post niya tungkol sa pagiging peke daw ng mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali po. Apo. Yes or no? Do you have the document? Under oath? Sir, like I said, Sandali, yes or no? Remember, I am just asking you if you have the document or not under oath. of the family who Yeah. reported? Yeah. None, sir. Oh, none. It's Oh. on the, like I said, it's a... So none. You don't have. Okay, sir. Next time po, What's kukuha next po muna- time? next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento under oath. At hindi tayo basta magbabase sa sinasabi Chair. ng mainstream media. Bagay na hindi rin matanggap ng chairman ng House Committee on Human Rights. Pinasinungalingan mo kami. Pinasinungalingan mo ang mga victims. Now look, if you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. At Okay hindi daw, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na- po. Okay po. Kaya Maliwanag fake po. news. Sang-ayon ang veteran journalist na si Ellen Tordesillas sa pagkakaroon ng mekanismo tulad ng pagtatatag ng non-government organization gaya ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na nagbabantay sa mga broadcast journalist. Paliwanag pa niya. Although we do not fact-check opinions, we fact-check the basis of the opinions, which should be facts. You are entitled to your opinion, but you are not entitled to your facts. Kabilang sa dumalo sa pagdinig ngayong araw si PCO Secretary Jay Ruiz. Anya, muling pinag-aaway-away ang mga Pinoy laban sa kapwa Pinoy gaya ng nangyari noong araw. In the Sabah issue in the 1960s, if you look at it, Sabah was owned by the Royal Sultanate of Sulu for a long time. The Malaysians were paying rent to the Philippines. We tried to get it and claim it as our own. But what did the Malaysians do to us? They pitted Filipinos against Filipinos. They supported a Muslim secessionist movement in the South using religion and race or against each other. Filipino Christians, Filipino Muslims fighting each other. So eventually, because they divided us and eventually conquered part of our territory, we lost Sabah. And imagine if Sabah is like as rich as Mindanao, even probably
richer than Mindanao. The Petronas Towers were built because of the minerals and properties of Sabah. It's happening again. This is happening, but now a foreign actor using fake news to destroy each other. Corina, may mga comments online na nagsasabi nga na pinaghihinay-hinay itong si Ruiz dahil baka may maungkat na issue katuugnay nga dun sa kanyang sinabi kanina. Pasado alas 5 ng hapon nang suspindihin ng mga kongresista ang pagdinig at itinakda sa April 8 ang susunod na pagdinig. Walang na-contempt ngayong araw pero umiiral pa rin ang subpoena at yung mga hindi pa rin dadalo sa Abril ay baka nga ipaaresto na sila kung patuloy nilang iisnabin ang pagdinig. Corina. So, Sandro, ilan sa mga pinatatawag ng Kongreso ang nagpakita kanina? At ilan ang hindi nagpakita? Kanina nasa 8 yung umattend dito pero kasi may mga 34 na binabanggit kanina yung mismong chairman ng komite at tinitingnan pa kanina kasi meron din mga dumalo online. So pwedeng dumalo online, Corina. Ganon. So pwede rin questionin yung mga dumalo online. So matagal na nilang ini-snub itong pagtawag sa kanila. Ano ang naghikayat sa kanila para sila'y dumalo? Was there a threat? Meron bang pagbabanta sa kanila? Nakakasuhan pag hindi nagpakita? Nakausap natin kanina si dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles at ang paliwanag nga niya ay yung mga nauna kasi ay imbitasyon lamang. Yung nakaraan na pagdinig ay nag-issue na nga ng subpoena kung kaya't napilitan sila na sumunod doon sa tinatawag na summon. Kaya sila nandito ngayon at required nga bilang isang alagad ng batas dahil abogado itong si Cruz Angeles, umattend siya para nga sumunod sa kung ano yung itinatakda ng batas kaugnay sa summons. At ang mga hindi pa rin magpapakita, ano ba ang naghihintay sa kanila na kaparusahan? Sa ngayon, umiiral pa rin yung subpoena, kapareho nga na pagdesisyonan ng komite kanina, pero kapag inisnab pa rin nila yung April 8 na pagdinig, maari na silang ipaaresto at makulong dito sa Kamara. Okay, maraming salamat. Si Sandro Ochona nag-uulat ng live mula sa Batasan.